Magkano ba yung pwede nating kitain sa bawat 1,000 views dito sa YouTube? Isa ka rin ba sa mga aspiring YouTuber? Kaya naman ay kakamonetize mo lang? I-comment naman dyan kung saan ka sa dalawang yan. Gusto mo rin bang malaman kung magkano yung pwede mong kitain dito sa YouTube? Panoorin mo itong ating video dahil isi-share ko sa inyo guys kung magkano nga ba yung kinikita ko. So, gagawin ko example yung kita ko guys para magkaroon kayo ng idea kung magkano kaya yung pwede niyong kitain kapag na-monetize na kayo, no? So, bago tayo mag-start, kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe dito sa aking channel, then mag-subscribe ka muna at i-click mo na rin po yung notification bell para lagi kang ma-notify kapag meron tayong mga panibagong updates. At kung sakaling meron kang natutunan dito sa isi-share ko sa inyo ngayon, din wag pong kalimutan na i-like yung ating video at mag-iwan ka na rin ng comment sa ating comment section para makasali ka sa ating mini Gcash giveaway. So guys, bago ko i-share sa inyo kung magkano nga ba yung pwede natin kitain sa bawat 1,000 views natin dito sa YouTube, i-share ko muna sa inyo kung ano yung mga factors na pwedeng maka-apekto sa revenue natin. Kasi guys, iba-iba po yung revenue na makukuha po natin sa bawat video na ina-upload natin dito sa YouTube. So hindi po pare-pareho. At dahil po yan sa mga factors na i-share ko sa inyo ngayon. So first factor guys, yung klase ng mga ads na lumalabas sa video. So, meron kasing type of ads dito sa YouTube. Ito yung display ads. Pangalawa naman is yung skippable ads. And then pangatlo is yung mga non-skippable ads. So, yung display ads, ito yung karaniwang nakikita natin sa ibabang part ng video natin. Pero minsan, meron din pong lumalabas sa gilid ng video. Pero bihira lang ako makakita ng ganyan. Dito sa mga video ko, hindi ako nakakita ng ganyan. Mostly yung mga nasa baba lang na part ng video. So, parang banner siya guys. Yung pangalawang ads is yung skippable ads. So, ito yung mga ads na pwede po nating i-skip. Yung may timer like 5 seconds lang, lalabas na yung skip ad sa gilid. So, pwede mo yung i-click para hindi mo mapanood ng tuloy yung ads. No? So, para makat yung ads. Pangatlo naman is yung non-skippable ads. So, ito yung mga ads na hindi mo pwedeng i-skip. So, kailangan talaga tapusin mo yung ads bago ka makapagpatuloy sa panonood ng video na kasalukuyang pinapanood mo. So, wala kang choice kapag ganyan, hindi mo mapapabilis yung ads na mapatapos siya kasi non-skippable siya. So, yan yung mga klase ng ads na lumalabas sa video natin. At meron ding iba't ibang klase ng advertisement, diba? So, minsan may mga advertisement sa Shopee, minsan may mga particular company, may particular application. So, di ba may ganyan, iba't ibang ads. So, nakadepende din po yan kung ano yung lalabas na ads sa landscapeable video ads mo or sa display ads. So, may mga client kasi dito kay YouTube na maliit lang din magbayad. Meron ding malaki magbayad. So, kung nag-timingan mo yung pumapasok sa video mo na ad is yung mga client na malaki yung bigay dito sa YouTube, then syempre, malaki yung magiging revenue mo. Pero kung yung lumalabas na advertisement sa video mo is maliit lang magbayad kay YouTube, then syempre, maliit lang din yung magiging revenue mo. So, yan po yung unang factor na nakaka-apekto po sa revenue natin dito sa YouTube. So, yung pangalawang factor naman is ito po yung mga kung saan galing o saan nagmula yung mga viewers mo. So, kung may mga viewers ka na galing sa ibang bansa, so marami kang viewers na taga ibang bansa guys, so possible lalaki talaga yung rate mo. Kasi sa ibang bansa, mataas magbigay or mataas magbayad yung mga advertisement or mga client ni YouTube. So, dito sa Pinas, maliit lang talaga magbayad yan guys, no? So, kaya kung yung mga viewers mo is halos taga Pilipinas lang, syempre, maliit lang talaga yung magiging revenue mo. So, kung i-compare mo yung sahod ng mga small YouTuber dito sa Pilipinas at sa ibang bansa like US, Canada, Europe, so sa mga ganyang lugar, sobrang layo ng agwat ng revenue natin, no? Ng revenue ng isang small YouTuber kung ikukumpara sa mga small YouTuber na nanggagaling sa ibang bansa na katulad ng mga nabanggit ko. Kasi doon sa kanila, malaki magbayad yung client ni YouTube compare dito sa Pilipinas. So, yun yung pangalawang factor. So, pangatlong factor naman guys is ito yung kung ilang ads
yung lumalabas sa video mo. So kung mahaba yung video na ginawa mo, syempre marami din yung ad na papasok sa video mo. Pero kung hindi ganun kahaba, like 10 minutes below, siguro nasa mga 2 o 3 ads lang, yung pwedeng pumasok na ad dyan sa video mo. Pero kung sakaling mag-upload ka ng video na minimum 12 minutes, 15 minutes pataas, syempre, higit sa 3 ad po yung pwede mong makuhang ad sa video. Kaya syempre, kung marami yung ad na lalabas sa video mo, malaki din yung magiging revenue mo. Pero kung konti lang yung ad na lalabas, then syempre, maliit lang din yung magiging revenue mo dito. So, yan yung pangatlong factor. And then, pang-apat na factor, guys, ito talaga masasabi kong pinaka-importanting factor talaga, guys, no? So, itong pang-apat na factor, ito ay kung gaano katagal nanood yung mga viewers mo. So, kung tinapos ba nila yung video mo or 1 minuto lang, 2 minuto lang, in-skip na agad nila yung video. So, may ganun kasi mga viewers, guys, na hindi talaga buo yung panonood nila. Mostly sa akin talaga, yung karaniwang pinapanood lang ng mga viewers is nasa 2 to 3 minutes lang, guys. Tapos yung video ko nasa 12 minutes, 15 minutes. So, diba? Tapos 2 minutes lang yung papanoorin. So, kapag ganyan lagi yung nangyayari, talagang bababa yung revenue mo. Kasi, yung mangyayari dyan, yung video or yung ad na napapanood lang nila is yung mga nasa unahang video natin. Yung mga before the video. Hindi na nila mapapanood yung sa gitnang ads and then yung sa huling ads, di ba? Kasi in-skip nila agad after nilang mapanood yung 2 minuto sa video mo. So, syempre, kapag ganyan yung nangyayari, then liliit talaga yung revenue mo. Pero kung halos lahat ng viewers mo is papanoorin ng buo yung video mo, then syempre, tataas talaga yung revenue mo kasi marami yung mapapanood na ads ng bawat viewers mo. So, nakalungkot lang minsan, no? Pagdating sa paggawa ng video, talagang mahirap mag-edit, di ba? So, sa mga content creator, I'm sure nakaka-relate kayo nito. Napakahirap mag-edit, like, abot ka ng ilang oras sa pag-i-edit lang ng video mo, sa paggawa ng video. Tapos, yung papanoorin lang pala is 2 minutes lang, 3 minutes lang, di ba? So, sayang yung effort. Pero, kung marami ka namang viewers, kahit ganyan lang lagi yung range ng minutes na pinapanood nila, so, syempre, kahit pa mataas pa rin yung magiging sahod mo dyan. Kasi nga, maraming nanonood, kahit yung mga napapanood lang na is yung mga nasa unang part ng video mo, okay lang yun, kasi marami ka namang viewers. Pero kung small YouTuber ka lang, like, minsan hindi aabot sa 1,000 yung views, talagang sobrang liit lang yung pwede mong makuhang revenue sa bawat video na ina-upload mo. So, I think yung apat na yan, yung mga possible factor na talagang nakaka-apekto pagdating sa revenue natin dito sa YouTube. So, ngayon alam niyo na guys, yung mga factors na yun. So, I'm sure meron na kayong idea kung ano po yung mga dapat ninyong gawin para mapataas po yung inyong revenue. So, share ko sa inyo yung mga factors para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga dapat niyo gawin kapag monetize na kayo dito sa YouTube. Ipapakita ko na sa inyo yung mismong kinikita ko dito or na-earn ko na revenue sa mga video na ina-upload ko dito sa YouTube. So, andito tayo ngayon guys sa aking YouTube studio. So, mag-o-open tayo ng iba't ibang mga videos na may iba't ibang dami ng views. So, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung revenue ko dito. So, ito yung pinakauna, itong latest video ko. Ayan, so i-check natin to. So, meron itong 688 views. Okay, so hindi tayo umabot dito ng 1,000 views. At yung range or average duration lang ng mga viewers dito is 2 minutes and 42 seconds. So, yan lang yung karaniwan na range na pinapanood ng mga viewers. So, punta tayo dito sa Go to Video Analytics and then Revenue. So, ayan guys, ito yung aking estimated revenue. So, meron akong na-earn dito na 0.94 cents. So, yung bayad dito sa akin ni YouTube is 1.61 USD per 1,000 views. So, since hindi tayo umabot sa 1,000 views, so ito lang yung na-earn natin, itong 0.94 cents. At yung bayad dito ng advertiser kay YouTube is 1.98 cents. But since, syempre, dapat may kita rin si YouTube, so dapat may bawas yan. Kaya ito na lang 1.61 cents yung ating revenue per 1,000 views. So, ayan, di ba? So, ngayon back tayo. Maghanap tayo ng video dito na umabot ng 1,000 views. Okay? So, ito. Meron tayong 1.1k views sa video na to.
So, yung average view duration dito is 2 minutes and 27 seconds. So, click natin tong go to video analytics and revenue. So, dito nakapag-earn tayo ng $2.05. So, yung bayad dito sa atin ni YouTube per 1,000 views is 1.86 cents. So, since umabot tayo ng 1,000 plus, so 1,100, mali, 1,100 views, no? 1,100 views, ito yung na-earn natin, $2.05. So, yan. At yung bayad naman dito ni advertiser is $2.67. So, may bawas na yan para may party si YouTube dito. So, yung earnings na lang natin dito per 1,000 views is 1.86 USD. So, hanap tayo ng mas maraming views. Okay, so dito tayo sa 37,000 views. So, ayan, 37,500 views ito, guys. At yung average duration dito, guys, is mataas. Umabot siya ng 4 minutes and 18 seconds. So, tingnan natin sa video analytics and then revenue. So, ayan guys, kumita tayo dito ng $64.33. So, yung bayad dito sa atin is 1.76 cents. Okay? So, per 1,000 views, kumikita ko dito ng $1.76. So, kahit umabot ng 4 minutes yung view duration, guys, maliit pa rin yung ating revenue dito per 1,000 views. Kasi yung advertiser, yung binayad lang nila kay YouTube is $2.15. Kaya ito lang yung ating revenue for 1K views, 1.76 cents. So, nagmamatter talaga siya kung magkano yung binabayad ng advertiser dito kay YouTube. Okay? So, yan lang guys yung i-share ko sa inyo. So, pwede nyo rin tingnan guys kung ilang views yung lumalabas nyo dito, no? So, click natin tong icon sa taas, itong ball pen. And then, punta tayo dito sa monetization. So, ito yung mga ads na lumalabas. So, walang display ads na lumabas sa video ko. So, yung sa gilid. Pero, sure ako meron yung display ads sa baba ng video. So, meron tayong skippable video ads and then non-skippable video ads. And then, ito yung mga time range kung saan lumalabas yung ad. So, meron tong 1 minute 16 seconds. Meron din 2 minutes and 44 seconds, 4 minutes and 6 seconds, and yung last is 11 minutes and 56 seconds. So, dito lumalabas yung mga video or mga ads, no? Pero, hindi yan 100% guys na talabas talaga sa mga minutes na yan, no? So, hindi yan 100% na kapag umabot ka sa panonood ng 2 minutes and 44 seconds, merong lalabas na ads. So, hindi siya ganun ka, ano bang tawag doon? Hindi siya 100% guarantee na may ad din sa part na yan. Okay? So, itong mga location na pinaglalagyan ni YT. So, meron tayong before video. So, ito yung nakikitang ad bago panoorin yung ating video, and then yung during video, ito yung sa mga gitnang part, and then yung after video, ito yung pagkatapos ng video. Okay? So, yan lang guys yung i-share ko sa inyo. So, sana naliwanagan kayo pagdating sa kitaan dito sa YouTube. No? So, sana nakatulong itong share ko sa inyo para kung sakaling ma-monetize kayo, alam nyo na kung ano yung mga dapat nyo gawin para tumaas yung inyong mga revenue dito sa YouTube. So, hanggang dito na lang muna. Kung sakaling meron kayong natutunan dito guys, at kung nagustuhan nyo itong share ko sa inyo ngayon na video, then huwag nyo pong kalimutan na i-like yung ating video, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, then mag-subscribe ka na. So again, maraming salamat and see you in our next vlog. God bless us all.